Ma'am, in relation doon sa 20 pesos na bigas, may we just get your reaction on the statement made by VP Sara na this move is just another election promise to boost the chances of the Marcos administration senatorial candidates na manalo po sa eleksyon. Binubudol lang daw po natin yung taong bayan. Tagal na po nilang ini-issue na mukhang hindi kakayanin ng Pangulo na magkaroon at mag-deliver ng bigas sa halagang 20 pesos kada kilo. Bakit muli na naman silang nagsasalita, nagiging negatibo? Regarding lang po sa impeachment against Vice President Sara Duterte, nananatili po ba yung tindig ng Pangulo na huwag pa rin pigilan yung napipintong impeachment trial sa Senado laban po kay VP Sara? Wala po sa kamay ngayon ng Pangulo ang patungkol po sa impeachment trial. Kung ano po ang magaganap dito, nasa kamay na po ito ng Senado. Wala pong kinalaman ng palasyo sa impeachment trial. Sobrang nakakagulat na balita. Grabe, President BBM, pinakita na. Pinakita na ang ebidensya ni Pangulong Bongbong Marcos, ibinulgar na si VP Sara. Ayon sa nakalap nating impormasyon, dapat nang i-impeach at isuspendido, sibakin dapat sa pwesto ni PBBM si Vice President VP Sara. Matapos malamang kontra pa rin siya sa 20 na per kilo ginawang presyo ni BBM sa bigas. Grabe si President BBM, pinakita na. Pinakita na ang ebidensya ni Pangulong Bongbong Marcos, ibinulgar na si VP Sara. Tara panoorin natin. Yusek, meron po ba tayong timeline tungkol doon sa kung kailan natin ipakakalat sa iba pang bahagi ng bansa yung 20 pesos na kada kilo ng bigas after ng Visayas? Okay, inaayos pa po ang mga maaaring issues tungkol sa logistics, pero ito po ay ipapatupad po talaga nationwide. At hindi lamang po ito ang naisin at aspirasyon ng ating Pangulo. At sa susunod pong taon, nanaisin po natin na mabigyan po ng sapat na pondo nang hindi na rin po kakailanganin ang anumang tulong mula sa LGUs. So, yan po ay bibigyan po ng pondo para po maibsan po talaga ang kahirapan sa pagbili po ng napakamahal na bigas. Sa direktiba ni Pangulong Marcos, masustain ito hanggang sa pagtatapos ng kanyang termino. Anong assurance natin sa mamamayan na masusustain ito hanggang 2028? Muli, sasabihin natin, ito po yung aspirasyon ng Pangulo na maipatupad po ito hanggang sa 2028. Mabibigyan po ito ng tamang pag-aaral at tamang budget po. Yan po ay talaga pong nanaisin ng Pangulo na maipatupad. I believe, Yusek, hindi lang ito dapat effort ng national government. Pati LGU, sabi kahapon ni Secretary Francis Tio Laurel, kinakailangan may effort din ng LGU. Meron bang participation ng LGU doon sa aspeto ng pagbibigay ng subsidiya? Kasi I believe ang Cebu yata, meron silang tulong na subsidiya para dito sa effort na ito. Opo, kaya po naging pilot area po ang Visayas areas because una po na nagbigay ng kanilang pagbigay ng kanilang anunsyo na sila rin ay magkikipag-cooperate. Nauna silang magsabi na sila ay makikipag-cooperate para po makatulong din po sa naisin ng Pangulo, ng pamahalaan, ng gobyerno na mabagyan po ang ating mga kababayan ng bigas sa murang halaga sa 20 pesos kada kilo. At sa susunod nga pong taon ay mas nanaisin po ng Pangulo na ito po ay sagutin na ng national government. Pero kung meron pa po talaga ng mga LGUs na makikipag-cooperate pa po at kaya po nilang makapagbigay ng subsidiya, ito po ay tatanggapin pa rin po natin. Malaking tulong po iyon. One last hirit na lang, Yusek. Saan ma-avail ng ating mga kababayan yung murang bigas? Bukod sa inaasahan natin sa Kadiwa, saan pa? Since ito po ay mayroong cooperation mula sa LGUs, magbibigay din po ng sariling guidelines ang mga LGUs kung saan po nila ito maaaring ibenta. Maaari po sa kanilang palengke, sa mga authorized outlets ng LGUs, maaari sa kanilang mga empleyado. Ito po ay magiging depende po sa magiging guidelines po ng LGUs. Pero sa mga kadiwa po ay meron po. Salamat po, Yusek. Thank you. Ana Badjo, GMA News Online. Good morning po, Yusek. Ma'am, in relation doon sa 20 pesos na bigas, may we just get your reaction on the
statement made by VP Sara na this move is just another election promise to boost the chances of the Marcos administration senatorial candidates na manalo po sa eleksyon. Binubudo lang daw po natin yung taong bayan. Unang-una po, matagal na po nilang ini-issue na mukhang hindi kakayanin ng Pangulo ang aspirasyon na magkaroon at mag-deliver ng bigas sa halagang 20 pesos kada kilo. Ngayon po, na unti-unting natutupad ang aspirasyon na ito ng Pangulo, bakit muli na naman silang nagsasalita, nagiging negatibo? Muli, uulitin natin, ang gusto po ng Pangulo, ng Pangulong Marcos, ay ma-deliver sa taong bayan ang bigas sa murang halaga. Noon pa po ito. Pero ngayon po'y nagsusumikap ang ating pamahalaan, ang ating Pangulo na matupad ang aspirasyon na ito. Sana po sa mga leader, ang tunay na leader at tunay na Pilipino ay dapat sumusuporta sa kapwa Pilipino, lalong-lalo na sa pinuno ng bansa. Huwag sanang pairalin ang crab mentality at huwag maging anay sa lipunan. Magkaisa tayo para matupad ng Pangulo at ng pamahalaan ang mga aspirasyon para sa taong bayan. Pero ma'am, why did the government choose Visayas po? Kasi yung isa rin niyang sinasabi, given na vote-rich region yung Visayas, kaya ito raw yung pinili. Ano po yung basehan ng government kung bakit Visayas? Unang-una po, na sabi po sa atin ni Secretary Kiko Laurel, na kaya po Visayas, unang-una po, maraming stocks po ang NFA sa nasabing lugar at sila po ang naunang magsabi ng pakikipag-cooperate sa Pangulo sa pagbibigay po ng subsidiya. Kaya po nauna po ang Visayas areas. Ito rin po ay pinatotohanan po ni Governor Gwen Garcia. So bakit naman po natin haharangin ang magandang adhikain na ito, ang magandang goal na ito ng Pangulo na makapagbigay ng murang bigas at sa pangunguna po ito sa Visayas areas. Huwag po natin harangin, huwag po natin pagbawalan yung mga taong bayan na bumili ng murang bigas. Ito po ay muli para sa taong bayan, huwag natin mahayaang magutom ang taong bayan. Hindi porkit po mura ang bigas, sasabihin na panghayop ang nasabing bigas. Liliwanagin lamang po natin. Ang ibebentang bigas ay yung bigas po na nabibili ngayon sa halagang 33 pesos. So wag po nating maliitin ang mga farmers natin dahil local farmers po manggagaling ang bigas na ito. Kapag po sinabi, ninuman, na ito ay panghayop na bigas, minamaliit po natin ang mga farmers natin na nagbebenta po sa NFA, sa ating gobyerno. So, wag po nating hayaan dahil ang bigas po na ito ay talagang nabibili na po. Marami na pong bumili ng bigas na ito sa halagang 33 pesos. Same po, parehong bigas po ang ibebenta. At ang sabi nga po natin dito, kung sinasabi po niya na huwag magpabudol, tama po na huwag magpabudol dahil maaaring magamit na naman ito at masabotahin ng mga fake news peddlers, magpanggap na buyers at ipapakitang hindi maganda ang bigas. Tandaan natin, ito pong bigas na ibebenta sa halagang 20 pesos ay yung parehong bigas na ibinebenta sa halagang 33 pesos. Ma'am, last na lang po on my part. Ma'am, paano po yung budget nito? Sufficient naman po ba para masustain? And kasi tinatarget natin na hanggang 2028 na rin po yung implementation. Sa ngayon po ay aabot po at ang nais po ng Pangulo para sa susunod na taon ay mabigyan po ng budget ang programang ito para sa taong bayan. Thank you, ma'am. Follow-up question, Pia Gutierrez, ABS-CBN. Hi, ma'am. Ma'am, yung 20 pesos po, this was a campaign promise of the President. Pero bakit ngayon lang po ito nasimulan? Unang-una po, sa budget po, hindi po agad kinaya or masasabi natin na pinag-aralan kung paano ito mapapatupad. At ngayon po, na kinakaya po natin, hindi po ba dapat mas magpunyagi tayo? At kumbaga ay sabihin natin isang tagumpay ito
ng pamahalaan para sa taong bayan. Huwag po tayo negatibo. Huwag po nating tignan na hindi maganda at sinasabing pamumulitika po ito. Sabi nga natin, noon pa po ito aspirasyon. So kung ito man ay natupad, maganda lamang po siguro nagkataon dahil ang Visayas areas ay nakipag-cooperate. At sabi nga natin, ang mga taong itim ang tingin sa kanilang paligid ay mukhang hindi makakakita talaga ng liwanag. So you're saying, ma'am, na ngayon lang nagkaroon ng budget for the 20 pesos rice? Hindi po natin sinasabi ngayon lang nagka-budget. Ngayon lang po na pag-araling mabuti dahil sa loob po ng mga araw, buwan, taon, ito po ay inaral kung paano po ito maipapatupad. Ngayon po, nakita po nila sa kanilang pag-aaral na maaari pong ibigay sa pamamagitan din po ng pagbibigay ng subsidiya. Ito po ngayon ay ating ipatutupad. Ma'am, kasi yung announcement came shortly after the President suffered a double-digit decline sa kanyang trust and approval ratings, kung saan tinuturo yung mataas na presyo ng bilihin behind the decline. Does this have anything to do with the announcement? Wala po. Dahil bago pa po nagkaroon kung anumang survey, rating ang napapakita ngayon, noon pa po ito pinag-uusapan. Nakasama po ako minsan sa isang pribadong meeting para po dito, para pa ipatupad po ang 20 pesos kada kilo na bigas. Nauna pa po ito na pag-usapan ng DA, ng NFA, bago pa po lumabas ang mga survey ratings na yan. Next question, Ivan Mayrina. Ma'am, follow up dun sa kung saan manggagaling ang pondo rito. Ang paliwanag kahapon ni Secretary Chu Laurel, kung ano man yung diferensya, 33 yung value, ibebenta ng 20. Tig 650 ang national at local. What happens to the fourth, third-class municipalities who are unable to fund the difference? How soon can the national government shoulder the cost fully para maibenta po sa 20? Sa ngayon po ay pinag-aaralan po yung patungkol po dyan. Ang pangunahin po ngayon na direktiba po ay doon sa maaari makapagbigay ng subsidiya mula sa local government. At sinabi naman po natin, kung hindi man nila maa-avail ito, maaari naman po magpautang ang FTI, pero ito po yung sinasabi nating halagang 33 pesos. At maa-avail naman din po ng mga kababayan natin yung halagang 33 pesos through the LGU or FTI. At yun po din po ay pwedeng utangin po ng mga sinasabi niyo po na medyo local government na hindi ganun kalaki po yung income na natatanggap. Salamat po. Christian Yesores, DZ, Radyo 630. Ayusek, siguro po, meron po bang directive o utos ang Pangulo sa mga LGU na just to make sure din po na hindi nga po magagamit ng mga LGU sa pamumulitika itong pagbebenta ng murang bigas bilang election season po ngayon at may mga takot po na baka ilang mga kandidato sa lokal na pamahalaan ang samantalahin yung pagbebenta ng murang bigas? Makikita naman po ng COMELEC ito kung ito po ay sa pamamagitan lang o ang reason po dito ay pamumulitika o dahil lamang sa pangangampanya. So hayaan na lang po natin ang COMELEC na siya po ang magsuri kung ito'y ginagamit sa pamumulitika at pangangampanya. Sam Medinilla, Business Mirror. Good morning, ma'am. Bali, ilan po yung magiging beneficiaries target beneficiaries nitong program at saka yung ilang LGUs rin po? Bali, ilang families and ilang LGUs? Opo, sa ngayon po ay nagkakaroon po ng guidelines. Gumagawa po ng guidelines ang DA at madidinig po sa kanila yung detalye. Sa aming pagkakaalam ay magkakaroon po mismo ng press briefing si Secretary Kiko o ang DA at doon niyo po malalaman kung ano po yung iba pa po mga detalye. Tapos, na-mention rin po nila na parang wala pa siyang allocation sa GAA this year. So, saan po kukunin ng government, ng DA yung budget for the initial implementation nitong program? Muli po, pakinggan na lang po muna natin yung press briefing na gagawin po ng DA. Dahil sa ngayon po, hindi ko po hawak ang detalye patungkol po dyan. At sila po mismo ang magbibigay ng mga kasagutan patungkol po sa mga ganyang klaseng mga katanungan. Last na lang po. Bali, na-mention rin po ng COMELEC na nag-issue na sila ng reaction regarding dito sa rice. Ang na-mention po nila,
okay lang raw magbenta yung NFA nung 20 pesos, pero hindi raw po dapat involved yung mga candidates for the 2025 polls. Kaso, karamihan po ng incumbent officials ngayon ay running for re-election. So, pag nagbenta po ba nito, dapat hindi po sila involved dun sa... Dapat po, hindi po sila involved. Dapat nga po, ang kanilang mga mukha ay hindi makikita sa mga tarpaulin patungkol po dito. Ang pagbebenta po ng bigas sa halagang 20 pesos kada kilo ay para po sa taong bayan, hindi para po sa mga kandidato. Thank you po, ma'am. Next, same topic. Then Santos, Net25. Yusek, good morning po. Nabanggit niyo po may the draft na guidelines ng DA para sa pagbebenta po ng 20 pesos kada kilo ng bigas. Nangangahulugan po ba ito na limitado lamang yung mga kababayan natin na maaring maka-avail at hindi ito rice for all, itong 20 pesos na ito ng ating administrasyon? Nakausap po natin ang representative ng DA at sinasabi po naman nila ito ay ma-avail ni numan. Pero magkakaroon din po ng sariling guidelines ang LGU kung kanino po ito maibebenta. Mas malamang po sa aking hinuha, sa aking pagtatansya, mas mabibigyan nila ng priority yung mga sinasabing nasa laylayan ng lipunan. Pero hindi naman po ito ipinagbabawal na bilhin. Ang sabi po sa atin, pag nasa kadiwa po, lahat naman po ay maaaring maka-avail. Thank you po. Moving on to next question, Marisol Halili, V5. Good morning, Yusek. Yusek, punta lang ako dun sa plano ni PBBM to attend the burial of Pope Francis. May we have more details about it? Kailan sila aalis ni First Lady Liza papunta ng Vatican and hanggang kailan sila doon? Mamayang gabi po, ang pag-alis po ng first couple. The funeral will be attended by the first couple this Saturday, April 26. At yun lamang po ang maibibigay kong detalye. But meron na po ba decision who will be the caretaker of the government while the President is in Vatican? Malamang po bago po umalis ang ating Pangulo ay ibibigay po nila yung detalye patungkol po dyan. And will the President have other activities in Vatican, in Europe, aside from attending the burial of the Pope? Pag binigay na po sa atin ang ahensya ng DFA, ang detalye po dito, ibibigay ko po sa inyo. Dahil sa ngayon po, nakausap po natin ang representative ng DFA at ito lamang po ang naibigay ng detalye. Mampahaba lang, aside from the First Lady, meron pa po bang ibang makakasama si PBBM papunta sa Vatican? Muli, hihingin ko na lamang po yung detalye dahil sa ngayon po, nung ako humingi ng detalye patungkol po sa pag-alis ng bansa para po umattend sa funeral po ng Pope, ito lamang po ang ibinigay sa atin, pansamantala. Salamat, Yusek. Yusek, follow-up question from Ace Romero, Philippine Star. Yusek, in relation to that, may mga nakalinya kasing mga potential events si Presidente sa Friday and then even sa Sunday. So, all these are canceled or postponed? Hindi ko po masasagot sa ngayon. Dahil hindi pa po ako nabibigyan ng detalye kung ano po yung kanilang magiging itinerary. Kapag po naibigay siguro po sa akin, ibibigay ko po kaagad-agad sa inyo. Pero do we have info kailan sila uuwi? Wala pa? Wala pa pong detalye sa akin. Okay, salamat po. Moving on to next question, Eden Santos, Net25. Regarding lang po sa impeachment against Vice President Sara Duterte, nananatili po ba yung tindig ng Pangulo na huwag pa rin pigilan yung napipintong impeachment trial sa Senado laban po kay BP Sara, knowing na yung impeachment case po was rooted in the questionable confidential funds ng Vice Presidente, tama po ba? Wala po sa kamay ngayon ng Pangulo ang patungkol po sa impeachment trial. Kung ano po ang magaganap dito, nasa kamay na po ito ng Senado. Ang follow-up ko lang po, dun sa transparency and accountability, kung confidential and intel funds po yung dahilan nung pag-impeach kay VP Sara, hindi po kaya maapektuhan din ng Pangulo dahil isa po siya doon sa top spender ng Confi and Intel funds para po hilingin din na idetalye niya yung kanyang pinaggagamitan or paggagamitan po ng Confi and Intel funds.
Hindi po nakatanggap ang Office of the President ng AOM or Notice of Disallowance. Kung sino man ang nakatanggap nito at kung sino man ang kinakailangang magpaliwanag dito, mauna muna po siya magpaliwanag dahil meron pong trial na darating po. Okay po, thank you. Follow-up question from Ace Romero, Philippine Star. Yusek, we'll just seek reaction dun sa sinabi ng kampo ni Vice President that her lawyers thought they are more than confident that she will emerge victorious dito sa impeachment trial na ito. Kung yun po yung estratehiya nila, hayaan po natin. But does the palace agree na wala pong kinalaman ng palasyo sa impeachment trial? Thank you. Next question, Clay Pardilla, PTV4. Good morning po, Yusek. Over 1,100 vehicles failed roadworthiness inspection po, 671 drivers suspended after testing positive for drugs. What directive has the President issued to the DOTR o dun po sa Special Task Force na binuo to review road safety policies and enforcement po? Yes. There is this directive coming from the President that there should be more protection to the commuters, to everyone, from abusive drivers. Tama-tama lamang po dahil ito mismo ang direktiba ng Pangulo, ang utos ng Pangulo. At ito naman po ay isinasagawa ng DOTR sa pamamagitan po at pamumuno ni Secretary Vince Dizon. Kanya po, lumalabas po dito na yung na-revoke po ng license po ng ELS Bus Company at marami pong mga drivers na nasuspindi po. 671 drivers nasuspend po dahil sa nagpositibo po sa paggamit ng illegal na droga. So ito po ay napakaganda po dahil pinapakita po natin sa taong bayan na sila ay dapat na safe sa daan at hindi po dapat abusuhin ang anumang binigay na pribilehiyo na ikaw ay maging driver sa kalye. Ma'am, follow-up po. How does the Palace view the proposed anti-camote bill which aims to prevent the detention of motorists involved in accidents na hindi naman po sila yung may kasalanan po? Dapat lamang po, kung hindi naman po makikita na may kasalanan, minsan kapag ka po nagkaroon ng vehicular accident, makikita naman paminsan-minsan ng mga investigador kung sino ba yung unang nagkamali. Siguro kapag ang investigador po ay nakita na ang isa ay siyang nabiktima o yung sasakyan ang mismong nadanyusan, hindi po naman dapat na makulong ang mismong nabiktima. Pero may mga pagkakataon po na sa pag-iimbestiga, hindi naman agad nakikita kung sino yung may sala. So, karapatan din po ng mga otoridad natin na wag muna palayain o magkaroon ng maagarang investigasyon para po, kasama na rin po ito sa due process. At dito po nagtatapos ang ating briefing. Maraming salamat at para po ito sa bagong Pilipinas. Ngayon, ikaw bilang Pilipino, ano ang masasabi mo at reaksyon sa balitang ito? Mag-iwan ka ng komento sa ibaba at atin pong babasahin isa-isa.